Bakit ka ba binabalewala ng bawat babae? Bakit parang wala siyang interes? Kahit ang sarili mong babaeng kaibigan, kahit ang pinsan mo, kahit ang kamag-anak mo, kahit ang kapitbahay mong babae na gusto mo, makikita mo siya, lalapit ka. At ang una mong sinasabi ay, "Hi, kumusta ka? Oo, ayos lang din ako." O kapag nagmemensahe ka sa kanya online, isinusulat mo, "Hello, magandang umaga, magandang gabi." Kapatid, hindi lang yan maliit na pagkakamali. Iyan ang pinakamalaki, pinakamaingay, pinakamasakit mong pagkakamali. Dahil sa isang segundo na iyon, pinatay mo na agad ang interes niya. Sinabi mo na agad sa kanya na pareho ka lang sa ibang lalaki. Paulit-ulit, walang kwenta, hindi pansinin. At sa panahon ngayon, ang lalaking hindi pinapansin, hindi lang nawawalan ng babae, nawawalan siya ng respeto, nawawalan siya ng kapangyarihan, nawawalan siya ng kaluluwa. Nararamdaman mo, hindi ba, iyong kakulangan sa loob kapag late na siyang sumasagot, kapag binabasa ka lang niya pero walang reply, pag binibigay niya ang buong atensyon niya sa iba habang binabaliwala ka. Pero makinig ka ngayon, hindi mukha mo ang dahilan, hindi rin ang damit mo, hindi rin ang pera mo. Ang dahilan ay ang mga salita mo. Ang unang 5 segundo ng sinasabi mo. Doon nagsisimula ang lahat o doon din nagtatapos ang lahat. At iyan ang dahilan kung bakit ngayon, sa video nito, matututo ka ng isang bagay na sobrang delikado, sobrang makapangyarihan. Wala nang pakialam kung sino siya. Ang babaeng kaibigan mo, ang kamag-anak mo, ang pinsan mo, iyong babaeng may asawa sa trabaho mo, o kahit random na babae na kakakilala mo lang. Kapag sinabi mo ang mga stoic na salitang ituturo ko sa iyo ngayon, hindi ka lang niya makikitang isa pang lalaki. Mararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Manginig ang mga labi niya, masusunog ang isipan niya, kakaisip sa iyo, hindi lang sa isang gabi, kundi gabi-gabi. Dahil ang lalaking marunong magsalita ng ganito, nagiging hindi makakalimutan, hindi dahil sa pagiging maingay, kundi dahil sa pagiging bihira. Bihira, tahimik, makapangyarihan. Ngayon bago tayo magsimula, itigil muna ang lahat at mag-comment ngayon din, "Ako ang Talking Master." Sabihin mo ng buong tapang sa mga komento sa ibaba, hindi lang para sa sarili mo, kundi para malaman ng mundo kung ano ka na ngayon. Sabihin mo ito na parang pinapanood ka na ng sarili mong kinabukasan ngayon. Iyong sarili mo na hindi na binabalewala. Yung sarili mo na kontrolado ang buong silid sa isang tingin lang, sa isang salita lang. At oo, maraming salamat mga kapatid ko at sa aking pamilyang Pilipino. Nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Ang ilan sa inyo, nagla-like na ng video kahit hindi pa nailalabas, kahit hindi pa naka-live. Hindi lang yon basta like. Iyon ay pagmamahal. Mamahal na hindi ko man lang naranasan sa sarili kong pamilya. Kapag binabasa ko ang mga komento ninyo, kapag paulit-ulit kong nakikita ang mga pangalan ninyo, ang pagmamahal, ang suporta, ang katapatan, sa totoo lang, minsan pinapaiyak ako. Mag-isa lang, pero hindi dahil mahina ako, kundi dahil malakas ako. Dahil alam ko, kahit makalimutan ako ng buong mundo, kahit pagtaksilan ako ng pamilya, nandito pa rin ang mga kapatid na tulad mo. Kaya mula sa puso ko, maraming salamat. At tandaan, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil ang huling 2 punto na ibabahagi ko ngayon, hindi lang basta random tricks. Iyan ang mga lihim na sandata. Kung mamimiss mo sila, mamimiss mo ang lahat. Sige na, simulan na natin. Ngayon, bago tayo pumasok sa eksaktong mga salita, bago ko ibunyag ang 8 stoic na paraan para pag nasaan ka niya,
May isang bagay kang kailangang itanim sa isipan mo. Hindi lang marinig, hindi lang malaman, kundi maramdaman sa iyong mga buto. Kapag nakikipag-usap ka sa kahit anong babae, kahit ito ay babaeng kaibigan mo, ang pinsan mo, ang kapitbahay mo, ang babae sa opisina, kahit iyong babaeng may asawa na palihim kang tinititigan kapag walang nakakakita, dapat mong laging tandaan ang panuntunang ito. Huwag na huwag mong aalisin ang iyong mga mata sa mata niya. Kapag ang mga mata mo ay gumagala kung saan-saan, kapag tumitingin ka sa sapatos mo, kapag nakatingin ka sa sahig, kapag iniiwasan mong tingnan siya, hindi ka lang mukhang mahina, ramdam mo rin ang pagiging mahina. Sinasabi mo agad sa kanya, hindi ako ang lalaking iginagalang mo. Hindi ako ang lalaking pinapangarap mo. Pero kapag pinanatili mong nakatitig sa kanya, kalma, matatag, parang lalaking hindi kailangang magmakaawa, parang hari na nakaupo sa kanyang trono, hindi mo na kailangang magsalita ng kahit isang salita. Ang katahimikan mo na ang nagsasalita para sa iyo. Ngayon idagdag mo ito. Panatilihing tuwid ang katawan mo. Walang baluktot sa likod. Walang katamaran sa tindig. Walang pagyuko na parang alipin. Tumindig na parang hari. Lumakad na parang leon. Umupo na parang pinuno. Dahil ang tindig ay isang wika. Bago pa magsalita ang bibig mo, nasabi na ng katawan mo ang lahat sa kanya. At kung maaari, gumamit ng kamay habang nagsasalita. Hindi sobra. Hindi sa nerbiyosong paraan, kundi sapat lang. Para ipakita ang enerhiya. Para ipakita ang buhay. Para ipakita ang kumpiyansa. Nagbibigay ito ng tiwala. Nagbibigay ito ng kapangyarihan. Ngayon kung nag-chat-chat ka online, ganun din ang panuntunan, pero sa digital na paraan. Gawing komplikado ang mga text mo. Huwag kailanman magkamali sa spelling. Huwag magsulat na parang tamad o wala sa sarili. Dahil kapag nagtatype ka ng may pag-iingat, ipinapakita mong may halaga ka. Bawat mensaheng ipinapadala mo, iyan ang imahe mo. Tandaan mo ito, ang hari ay hindi nagpapadala ng magulong sulat. Ang pinuno ay hindi nagsasalita ng walang kwentang salita. Pinakamahalaga, kahit harap-harapan o online, magsalita ng kaunti, makinig ng mas marami. Ang bihirang lalaki ay nagsasalita ng may bigat, pero nakikinig ng may pasensya. Habang mas nakikinig ka, mas kontrolado mo ang lahat. Dahil ang babae ay nagbubukas ng kaluluwa, hindi sa pinakamaingay na lalaki, kundi sa pinakatahimik na lalaki. Malinaw na? Maganda. Ngayon, lumapit na tayo sa totoong stoic na mga salita ngayon. Hindi ito basta random na linya. Ito ang 8 paraan ng pagsasalita para kahit ang babaeng akala mo ay walang pakialam, ang babaeng akala mo ay masyadong mayabang, masyadong abala, masyadong distracted, ay magsisimulang magnasa sa'yo. Sa paraang hindi niya kailanman inamin noon, magkakaroon siya ng pagnanasa sa boses mo, pagnanasa sa katahimikan mo, pagnanasa sa presensya mo. Simulan na natin. Isang kapag napansin mo siyang malalim ang iniisip, sabihin mo, mabigat ang araw, isipin mo ito. Pumasok ka sa isang coffee shop, o baka nasa opisina ka, o baka nakaupo lang sa labas ng bahay mo. Tandyan siya, isang babaeng mag-isa, hindi nakangiti, hindi nagsasalita. Basta, nariyan lang, ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa mundo. Ang isipan niya ay kung saan-saan. Baka nakatitig lang siya sa cellphone niya, baka nakatingin lang sa langit. Pero nararamdaman mo, mababa ang enerhiya niya, mabigat ang kaluluwa niya. Ngayon karamihan sa mga lalaki ay gumagawa ng parehong pagkakamali dito. Nakikita nila siya at agad nilang sinasabi ang pinakamasamang mga salita. Hi, excuse me, hello, kapatid. Sa oras na sabihin mo yan,
Tunog ka na agad na parang lahat ng lalaki. Paulit-ulit, mapapalitan, makakalimutan. Pero ang stoic na lalaki, ang bihirang lalaki, iba ang sinasabi. Tahimik, kalma, makapangyarihan, lalapit ka lang, mga matay matatag, katawan ay kalmado, at sasabihin mo, mabigat ang araw, iyon lang, 2 salita, walang desperasyon, walang pagmamakaawa ng atensyon, walang sobra-sobrang paliwanag, hindi mo hinihingi ang mundo niya. Napapansin mo lang ito. Pinagmamasdan mo, binabanggit mo. Maikli, simple, mapagmasid, hindi masyadong personal, hindi masyadong mapilit, sapat lang para buksan ang pintuan. At kapag sumagot siya, kahit sabihin niya, yeah, kaunti, o medyo, o kahit ayos lang ako. Walang problema, hindi ka nagmamadali, hindi ka sumusugod na parang batang sabik makipag-usap, panatilihin mong kalmado, panatilihin mong matatag ang tindig mo, panatilihin mong kalmado ang postura mo. Dahil ang susunod na teknik na ibabahagi ko pagkatapos nito ay tungkol sa paghawak ng iyong masculine na tindig habang siya ay sumasagot. Doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Ngayon, handa ka na ba sa susunod? 2 kapag tila palingalinga siya o mukhang bored. Sabihin mo, mukha kang may hinihintay na mahalagang tao. Isipin mo ito, pumasok ka sa isang restaurant o baka nakatayo ka malapit sa isang tindahan o kahit nasa isang party, pagtitipon, kasal. At andyan siya, hindi talaga nakikipag-usap, hindi talaga nakangiti, palingalinga siya, tingin sa pinto, tingin sa cellphone niya, tingin sa relo niya. Mukha siyang wala sa sarili, parang may iniisip na iba. Ngayon dito karamihan ng mga lalaki pumapalpak, nakikita nilang bored siya at alinman sa walang sinasabi o biglang kung ano-ano ang sinasabi. Hey, ang saya ng party. Hey, kamusta? Hey, mag-isa ka ba? Mahina, karaniwan, makakalimutan, pero ang stoic na lalaki, ang lalaking bihira ang halaga, hindi nagmamadali, hindi nagkakamali ng kilos. Simple lang siyang lalapit, mga matay kalmado, mga balikat ay relax, at sasabihin sa mabagal at kumpiyansang boses, mukha kang may hinihintay na mahalagang tao. Iyon lang, walang nervyos na tawa, walang sobra-sobrang paliwanag. Isang tahimik na obserbasyon na parang batong inihulog sa tubig. Dito mangyayari ang magic. 70% ng babae ay alinman sa ngumingiti o itatama ka. Baka sabihin niya, hindi naman, oh, haha, baka nga. Iyan ang pasukan mo, hindi sa pagmamakaawa, hindi sa pamimilit, kundi sa paglikha ng maliit na bitak sa pader niya. At kapag sumagot na siya, ito ang mahalagang bahagi. Huwag kang magsalita ng sobra pagkatapos noon. Huwag mong ikwento ang buong buhay mo. Huwag kang magmukhang radio host. Panatilihing maayos. Panatilihing tahimik. Siguro isang mabagal na tangulang. Siguro kalahating ngiti lang. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa mga salita, kundi kung paano ka aalis na matatag. Karamihan ng lalaki nananatili pa, nakatayo lang doon. Pinipilit pa ng pinipilit ang usapan. Ang tunay na lalaki, alam kung kailan aalis, kung kailan lalayo. Para siyang magtanong, sino kaya iyon? Bakit parang curious ako ngayon? Bakit hindi siya nagpumilit? Iyan ang sikreto. Mas kaunting salita, mas maraming pag-alis. Yaan mong habulin niya ang katahimikan mong iniwan. Ngayon, handa ka na ba sa susunod? 3 kapag nasa trabaho o opisina. Sabihin mo, mukha kang may-ari ng lugar na to. Isipin mo ngayon ang sandaling ito. Pumasok ka sa opisina o sa bangko o sa isang tindahan, baka pati sa hotel, at andyan siya, isang babaeng nakaupo sa kanyang mesa. Nagtatype, nagtatrabaho,
Mukhang seryoso. Baka katrabaho mo siya. Baka staff lang siya na nakita mo. Baka babae na tindera. Ngayon dito karamihan ng lalaki sinisira ang imahe nila. Lalapit sila at sasabihin ng pinaka-robotic, walang lamang mga salita. Kumusta trabaho? Abala ngayon? Maayos ba lahat? Kapatid, hindi iyan attraction, hindi iyan kapangyarihan, hindi iyan stoic na enerhiya. Iyan ang sinasabi ng lalaking walang presensya. Pero ikaw, hindi ka na ganong lalaki ngayon. Natuto ka ng magsalita sa ibang paraan. Natuto kang magmasid sa ibang paraan. At sa isang work environment, hindi ka agad nagpapakita ng landi. Hindi ka sumosobra. Ngiti lang ng bahagya. Panatilihing kalmado ang boses. Natilihing tuwid ang postura. At sasabihin mo, mukha kang may-ari ng lugar na to. Iba ang tama niyan. Hindi desperado. Hindi naghihintay ng approval. Tahimik na kumpiyansa na may halong tahimik na biro. Hindi ka humihingi ng kung ano. Nagbabanggit ka lang ng obserbasyon sa matapang pero relax na paraan. Baka ngumiti siya. Baka matawa siya ng bahagya. Baka sabihin niya, ay sana nga. Oh ha, nagtatrabaho lang ako dito. Iyan ang pasok mo. Pero makinig kang mabuti. Iyan ay workplace energy lang. Ang workplace energy ay hindi tungkol sa paghahabol. Hindi tungkol sa pilit na malalim na usapan agad. Ito ay tungkol sa pagtatanim ng buto. Pag-iiwan ng maliit na marka. Hayaan siyang maramdaman ang kakaibang kalmado mo sa lugar na puno ng stress, ingay at boring na mga lalaki. At ngayon, kapag tungkol na sa social circle o mga kaibigan, iba na naman ang label niyan. May isa pang panuntunan na dapat mong sundin. Dahil sa mga kaibigan, pinsan, pagtitipon, nag-iiba ang enerhiya, hindi na profesional, personal na ito. At kapag nagsasalita ka ron, dapat kontrolado mo hindi lang ang mga salita mo, kundi pati ang reputasyon mo. Ngayon, handa ka na ba para sa susunod na level? Tuloy tayo. Warfare kapag pamilya o kaibigan ang kasama, sabihin mo, parehong enerhiya gaya ng dati o iba ngayon. Isipin mo ngayon ang sandaling ito, isang pagtitipon ng pamilya. O baka kaarawan ng kaibigan, isang kasalan, simpleng salo-salo sa bahay ng kakilala. At andyan siya, iyong babaeng pinsan, iyong dating kaklase, iyong kaibigan ng kaibigan na nakita mo na noon. Baka nakapag-usap na kayo minsan. Baka hindi pa. Pero dito karamihan ng lalaki ay nalulubak sa parehong bitag. Lalapit sila at parang robot sasabihin nila, "Kumusta ka? Ano balita? Okay ka lang?" Kapatid, sa isang family event o social gathering, iyan ay parang ingay lang sa background. Hindi iyon kapangyarihan. Hindi iyon respeto. Iyan ang sinabi na ng 50 ibang tao sa kanya. Hindi niya na maalala kung sino ang nagsabi. Pero kapag dumating ka na kalmado, balikat ay nakatindig, boses ay matatag, mga mata ay nakatuon, at imbes na, "Kumusta ka?" sasabihin mo, parehong enerhiya gaya ng dati o iba ngayon. Ngayon, mapapaisip siya, mapapahinto siya. Hinila mo na siya palabas ng autopilot. Dahil ngayon, hindi na ito basta maliit na usapan. Ngayon tungkol na ito sa sandali. Ngayon tungkol na ito sa enerhiya. At karamihan sa mga babae, hindi sanay na may lalaking napapansin ang mga ganitong bagay. Baka sabihin niya, pareho lang o hindi, medyo iba ngayon. Iyon maliit na pagbabago ay gumagawa ng tensyon. Curiosity. Ngayon iniisip ka na niya. Imbes na cellphone niya ang iniisip. At kapatid, kung nararamdaman mong ito ang totoong laro, hindi fake pick-up line energy. Kung nararamdaman mong ito ay bihirang masculine control, hindi iyong murang internet advice, mag-like ka na sa video na ito ngayon din. Ngayon mismo, hindi mamaya.
Para malaman kung isa ka sa mga lalaking totoong natututo nito. Hindi lang nanonood kundi sumisipsip ng aral. Ngayon, para sa mga public place na sitwasyon, kapag hindi party, hindi trabaho, hindi pamilya, kundi random, purong buhay publiko. Diyan papasok ang susunod na panuntunan. Handa ka na ba? Tuloy tayo. Friar, kapag random na tao sa publiko, sabihin mo, kalma parang linggo o may paparating na bagyo? Isipin mo ito. Nakatayo ka sa bus stop, baka nakapila sa coffee shop, o tahimik lang na nakatayo sa mall. At sa tabi mo, isang babae. Hindi mo siya kilala, hindi mo siya katrabaho, hindi mo siya kamag-anak. Basta, random lang na babae. Ngayon karamihan ng lalaki sa sandaling ito, either natutulala o nagsasabi ng pinakawalang kwentang mga salita. Hello? Excuse me? Ganda ng panahon. Kapatid, iyan ang pinakamabilis na paraan para maging invisible ka. Dahil kapag nasa publiko, kapag stranger talaga, hindi ito tungkol sa kung anong sinabi mo. Tungkol ito sa kung gaano kakalmado at bihira ang dating ng enerhiya mo. Kaya imbes na biglang magsabi ng mahina at walang saysay, ganito ang gawin mo. Tumayo ka lang dyan. Balik at relax, mata kalmado, at sa chill, mababang tono, na parang walang big deal, na parang nag-iisip ka lang ng malakas. Sasabihin mo, kalma parang linggo o may paparating na bagyo. Yun lang, walang pick-up line vibe, walang desperadong enerhiya, purong masculine na obserbasyon. Hindi mo hinihingi ang buong kwento ng buhay niya. Hindi ka namamalimos ng atensyon. Nagtatanim ka lang ng buto. Isang maliit, maayos, kaswal na tanong. Kung trip niyang sumagot, sasagot siya. Baka sabihin niya, kalma parang linggo o bagyo sigurado. Ngumiti lang siya. Kung wala siyang ganang sumagot, lalakad ka na lang, walang lugi. Walang pressure, iyan ang stoic control. Dahil alam mo, punong-puno ang mundo ng oportunidad. Isang babaeng tahimik, may libo-libong iba pa. Ang tunay na kapangyarihan ay, kapag sumagot siya, dapat alam mo kung anong gagawin pagkatapos. Karamihan ng lalaki, kapag sumagot na ang babae, masyadong sumisiksik, masyadong madaldal, pinapatay ang misteryo. Pero ang bihirang lalaki alam niya, kapag nagsalita na siya, uurong ka ng bahagya, bubagalan mo, ipaparamdam mo sa kanya na siya na ngayon ang naghahabol, at iyan.